Ayan, good morning sa inyo mga kahobid, mga idol. So magbibiyak tayo ngayon o mag-overhaul tayo ngayon ng makina ng MIUI 125. Dahil ito ay tinesting na natin ay talaga namang napakaingay. At parang tunog helicopter na. Kaya ito, napilitan na tayong ibaba na natin ang makina. So ngayon, sige, tuloy tayo. So gumamit tayo ng 12 mm. Tanggalin natin ang cylinder head cover. Ayan, tapos tanggalin natin yung nasa gilid na isang tornilyo. At gumamit ulit tayo ng 12 mm para dito sa ating apat na stag sa ibabaw para matanggal natin ang kanyang cylinder head at yung kanyang pang-ibabaw. Ayan. Pagkatapos natin tanggalin, mayroon siyang cover na parang kudrado doon. Safe lang natin ang ating mga tornilyo. At bago natin tanggalin yan, ang cylinder head, tanggalin muna natin ang ating tensioner. Luwagan natin gamit ang ating 8 mm socket. At pagkatapos ay i-save natin ulit. May dalawang bolt yan dito sa gilid na Allen wrench ang gamit. Dalawa yan. So kailangan tanggalin natin yan bago natin hugutin ang ating cylinder head. Alright? At yung sa baba, tanggalin din natin. Okay. Ayan, natanggalan natin. Pagkatapos, tatanggalin naman natin dyan yung ating timing chain gear. Ayan. Gamit tayo ng 12 mm. Alright. Luwagan natin. At pagkatapos ating maluwagan yan, saka lang natin mariremove yung ating timing chain gear. At pagkatapos, ikwatin natin ang bahagya. Ayan. At maluwag na. Saka natin bubunutin. Alright. So, pagkatapos ating matanggal, isunod na natin ang ating block. At yung timing chain guide, tanggalin na rin natin. Alright. Dahan-dahan lang. Okay. So, ayan na. Natanggal na natin yung ating block at saka yung cylinder head. Tanggalin din natin itong ating piston. Okay naman yung piston. Wala namang sira. At pagkatapos, tanggalin natin yung pan dito sa gilid ng ating magneto. Yan, tanggalin natin. May tatlong bolt yan. Gumamit tayo ng 10 mm socket. T-wrench. So, tingnan naman ninyo mga kakubid. Napakarumi. Sobra. Ayan, indikasyon na hindi na talaga nalilinisan at ilang taon na rin hindi nabubuksan. At tingnan naman natin yung magneto. Tingnan nyo, nabulok na. Talaga namang sunog na siya at napakakapal na ng dumi. At yung kanyang yung mga gilid talaga ay halos talagang indikasyon na talagang sobra na yung kalawang at napakarumi. Tanggalin natin ang magneto gamit ang ating 17 mm socket wrench. Ayan. Pagkatapos natin matanggal ang bolt, gagamit tayo nga dyan ng magnetopuller. Higpitan natin ang bahagya. At pagkatapos, higpitan na natin yung ating pang-tanggal. So, hindi natin magamit yung ating socket wrench dahil lumaki na yung pang-ibabaw. Pero tingnan natin, ito ang dahilan ng kanyang pag-ingay ng makina. Tingnan nyo, ang lakas ng alog. Yan, gamitan muna natin ito. 17. Yan. So, meron 17 ang gamit natin dyan bago natin luwagan. Oh. Ayan na mga idol. Ang ganda itsura. Oh. Tingnan natin. Kapit natin ang camera. Wow. Oh, ayan na. Napakarumi. Oh. Sobrang dumi. So, ito, yung pinakamagneto niya. Ayan ang itsura. Oh, di ba? So, kaya marami ng problema to. Grabe. Tapos ito, wala na. Basang-basa na ng langis. Yung kanyang stator, napakarumi na. Okay? So, kailangan niya linisan. Yan. Tatanggal tayo nito. So, ayan. Kailangan natin tanggalin yan para malinisan na natin ng maayos. Pero grabe talagang buhangin. At talaga namang halos mabuti na lang. Umiikot pa yung kanyang magneto dyan. So, tanggalin natin yung dalawang Allen wrench. May dalawa siyang Allen wrench doon sa kanyang gilid. Para matanggal natin yung kanyang pulser. Para matanggal natin yan. Alright. At pagkatapos, tanggalin din natin yung tatlong bolt dyan. Allen wrench din ang gamit. Para matanggal naman natin yung ating stator. Alright.
Habang tinatanggal natin dyan, yung mga hindi pa po nakapalo dyan, palo-palo po tayo mga idol. Ayan. Alright. So, ito yung mga indikasyon mga kakubid na hindi na nalilinisan talaga at hindi na may maintenance ang isang motor. O ayan, tanggalin natin. Tingnan nyo naman kung gaano karumi yan. Wow! Sobrang dumi. So, kailangan yan, linisan natin. Tanggalin natin yan kung gaano kakapal man yan. So, kailangan man linis ng maayos. Gamitan natin siya ng brush pagkatapos nating masungkit-sungkit yung mga gilid-gilid. So, ito ang mga dahilan, mga kakubid, oh. Ito yung naging problema kung bakit siya napakaingay. Tingnan nyo yung kanyang crankshaft. Ito yung crankshaft niya. Yung nakakapit dito yung ating magneto. So, ito yung umiikot. Tingnan nyo mabuti kung gaano kalakas ang galaw niya. Kaya siya maingay. Ayan, oh. So, yan yung problema natin kung bakit maingay ang ating makina. So, yung crankshaft na nagka-problema, mga idol. Ayan, oh. Lakasan ng lagatok. So, kaya yan, tatanggalin natin yan, papalitan. Okay? Kaya magbibiyak tayo ng makina. Tanggalin natin yung 5 na, 6 yan, na bolt dyan sa gilid, na cover dyan sa gilid niya. Yan, gamit tayo ng 8mm socket. 6 na peraso yan. So, kailangan natin tanggalin yan para mabuksan natin yung cover at para matanggal natin dyan yung nasa loob niya na nandyan yung ating oil pump. Alright? Okay, 6 na bolt yan mga idol. So, ipihit lang natin ng konti. Iaayos natin na ito kasi medyo alanganin yung pwesto. Yan. Alsin muna natin yung sa gilid natin, yung sa gilid ng ating torque drive para mas maalwan tayo. Alsin muna natin yan. Okay. Safe lang natin ng maayos. Kasi nalinisan na natin yan dati pa bago natin buksan to. Tanggalin natin ang gulong kasi bubuhatin na natin yung makina. Pagkatapos natin tanggalin ang gulong, lilinisan muna natin yung sa gilid niya. Kasi hindi pwedeng biyakin yung makina na sobrang dumi. Napakarami kasing buhangin yan na mga nagdikit dyan sa gilid niyan gawa ng gulong kapag umiikot. So, hindi na natin winashing ito bago natin i-overhaul. So, kikis-kisi lang natin ang ating paleta. Ayan, buhatin natin at tagilid. At bago natin tanggalin yung mga nasa gilid, unahin muna nating alisin yung ating center stand. Ayan. Nilagyan natin ng langis para dumulas yung kanyang lock, yung kanyang pin. Dahil napakatigas, hindi kayang bunutin ng basta-basta lang. So, gagamit tayo ngayon dyan ng martilyo para mapalo natin at saka yung ating T-wrench. Alisin muna natin yung ground ng wiring. Yan, tabi natin. Pagkatapos, balik natin yung tornilyo. Okay? At pagkatapos nyan, itagilid natin ganon. Ayan. So, yung ating timing chain guide, kailangan tanggalin muna natin yan kasi baka biglang masungkit yan or maipit, maputol. So, gamit tayo ng Allen wrench. Sikwatan natin. Alright. Kasi baka kapipihit natin, kababaliktad natin itong engine, maputol pa, sayang. Okay pa naman siya, hindi naman siya sira. Okay, pihit natin. Alright. Medyo may mga dumi-dumi pa na naiiwan. So, galing dyan sa loob ng makina. So, yung panggilid na yan mga idol, nalinisan na natin yan. Kaya napakaganda na. Alisin muna natin yung 4 na stag sa ibabaw at medyo nakakasagabal yan. Kailangan tanggalin natin at baka mamaya mabangga. Pagbuhat natin dyan sa pagbubuhat-buhat ay mabaluktot pa. Isa pang problema yan. Pagkatapos natin matanggal, iba'y tagilid natin. Okay. Yan. So, tatanggalin natin ngayon yung nandiyan na cover. Yan. So, nilagyan natin ng 2 bolt na 8mm para matanggal natin. Hindi kasi pwedeng pokpokin yun. Kailangan may pansikwat at lagyan natin ng ganyan na 2 piraso para mayroon tayong pwedeng pang-angat. Itanggalin natin at i-safety natin ang mga bolt. Pati yung kanyang cover. Okay pa naman. Wala naman siyang sira ang gasket. Saka natin tatanggalin itong oil pump. Yan. May oil pump yan. May 2 screw. Gamit tayo ng screw. Phillips screw. Alright.
Tanggal na natin ang isa. Safety natin ang tornilyo. Kailangan hindi kawatak-watak ang mga tornilyo kasi mahirap pag nagkulang yan. Alisin natin. Medyo matigas itong isa na to. Kaya wala tayong impact wrench. Kaya gagamit tayo ng medyo pokpokan blows. Yan. Pokpokan blows muna tayo. Martilyo at yung ating Phillips screw. Yan. Slide lang ang pokpok mga kakubid, mga idol. Yan. Kasi plastic yan, yung ating oil pump. Baka mabasag. Okay, naikot na, natanggal. O eto, yan yung ating oil pump mga idol, mga kakubid. Tingnan natin mabuti. So, safety na natin. At pagkatapos, tingnan natin itong gilid. So, mayroon dyan 6 na tornilyo na bolt. Yan na yung naglalak dyan sa ating engine. Gagamit tayo ngayon dyan ng 8mm socket. So medyo mano-mano tayo. Nasira kasi yung aking impact wrench, yung brushless natin. Nasira ang battery. Kaya mano-mano tayo ngayon. Mano-mano ang pagbubukas. Ayan. Iisa-isahin natin. So lahat yan 8mm mga idol. So mabuti na lang mayroon tayong 8mm na letter L. So yun namang ating T-range na 8mm ay na lost thread na din. Kasi sa dami nating mga ginagawa, customer na din. Matagal na rin yung serbisyo ng ating T-range na yun. Ayan. Okay, isa-isa nating luwagan. Mga idol. Ito yung huli. Medyo matigas. Alright. Pagkatapos natin luwagan, isa-isa na natin itong tatanggalin. At isi-separate natin isa-isa. Siyempre. Saka natin tuktukin ng bahagya bago natin matanggal ang ating kabiyak na engine. Okay, itawid natin at iangat. Okay, so ganyan lang kasimple ang pagtatanggal. At ayan na, nabiyak na natin ang makina. Ayan yung ating crankshaft, yung ating sigunyal na tinatawag. Tingnan ninyo kung gaano kalakas ang uga. Oh. Yan ang dahilan kung bakit tunog helicopter na yung ating motor. Okay? So may indikasyon din ito na babawasan na langis na hindi natadagdagan, medyo mapulay yung loob. Tingnan nyo mga idol. Yan. Check natin mabuti. Oh, ganyang kalakas ang uga niya, yung play. Oh. Ang lakas ng play mga kakubid. Ayan mga kakubid oh. Kaya sobrang ingay ng makina. Tingnan nyo yung lakas ng galaw ng kanyang crankshaft. Tingnan nyo. Yan siya oh. Oh. Yan. Dapat yan hindi yan kumakalog na ganyan. Yan oh. Ito. Sobrang lakas. Oh. Oh. Kalog na siya. Oh. Yan. Dapat yan hindi kumakalog na ganyan. Oh. Lakas. Oh. Okay? So ito yung papalitan. Ito yung tatanggalin natin. So ito na mga idol, natanggal na natin. Tingnan nyo kung bakit siya maingay. Ayan siya, ganyan siya kaluwag. Oh, napakaluwag na ng bearing at kalug na. Ayan oh. So yan siya. Oh. Okay. So natanggalan natin siya dito. Ayan. So kaya magpapalit naman tayo nito. Ngayon, bibili tayo ng bearing. Ito. Tsaka to. Bibili tayo. Para doon sa bago. Magkakabit natin. So ito naman yung gear niya. Ganyan kasi ang position niyan. Ito. Kalagay ito. Yan. Tapos to nakalagay siyang ganyan. Okay? So ganyan lang yan. Okay, pause muna tayo at bibili tayo ng bearing para doon sa bago. Para may asimbol na uli natin ng panibago. Alright? So mga idol, meron na tayong pampalit. Ito na siya. Ito na yung bago natin. Yan. Ito na yung bago natin. Yamaha. Okay? Yan. Ito na yung bago. Alright? Maganda na yan. Bagong bago yan mga idol. Okay, kita nyo. Ito yung luma. Yan. Ito yung luma. Ito yung bago. Alright? At nakabili na rin tayo ng bearing na pampalit. Yan. So ito na siya. Yung bago. Ang lagay natin dito. Yan. So papasok lang natin yan dyan. Tapos itong gear. Yan. Papasok lang natin dito dyan. Right? So ito na mga idol. Nalapat na natin. Ito na siya. Oh. Okay na siya. So tingnan nyo mga idol. Wala siyang uga. Wala siyang galaw. Yan. Ayos natin yung camera. Baba natin. Tingnan nyo mga idol. Yan. Kahit ugain natin yan. Wala siyang galaw. Wala siyang galaw. Tingnan nyo. Oh.
Yan o. So ganun dapat, walang play. Yan o. Wala siyang play. Yan o. Dapat wala siyang play. Okay na? Alright. So nakabit na natin. Ito na yung bago. Yan na. So ito na yung luma. Ayan. Ito yung luma. Yan mga idol. Alright. Tapos ito na yung bago. Okay. So gagawin natin, lilinisan lang natin ng maayos bago natin i-assemble ng panibago. Alright. Okay. Ito idol. Linisan na natin to. Alright. Boss! Ay, time in na naman tayo. Grabe talaga ang duty. So, kailangan lang malinis na malinis siya bago natin i-assemble. Yan. Right? So, fast forward tayo mga idol at tatagal tayo. Kakaba yung video natin. Fast forward. Okay na mga idol. Babalikan natin yung ano. I-assemble na natin yung engine, yung makina. Alright. Balik na natin to. Kumpletuhin na natin para matapos na to. Right. Ayan. So, nalagyan na natin ng mga overhauling gasket. Yan. At ibalik na natin yung ating mga 8mm na bolt. So, yan ay 6 na piraso. Check nating mabuti. Mahirap pag nagkulang tayo dyan. Delikado tayo dyan. So, kailangan kung ilan yung tinanggal natin, yun din ang ibabalik natin kung ilang piraso yan. Okay? At gamit ulit tayo ng 8mm socket. Isa-isahin nating hihigpitan. So, ang paghihigpit niya mga idol, mga kakubid, tama lang. At pagkatapos nating mahigpitan, ang ganda ng play ng ating crankshaft or sigunyal. So, ibalik na natin tong cover. Yan. Lalagyan na rin natin ng gasket or ng ating overhauling gasket. At nahigpitan na. So, dito naman tayo sa kabila. Ibalik naman natin itong cover ng ating dito sa may part ng Bendix drive cover. Punasan natin. Hindi kailangan dito may mga alikabok at medyo may konting dumi-dumi. Siguraduhin natin na malinis. Punasan natin isa-isa para sigurado tayo mga kakubit. Yan, yung timing chain gear, Bendix drive gear. Yan. Itatapat lang natin yung gear. At pagkatapos, lagay natin yung spacer. Pagkatapos, bago natin ilagay lahat, lagyan natin ng konting langis. Para umikot man siya at mag-testing tayo, safe tayo. So, lagyan natin ng langis yan, patakan natin. Kaya nga pala mga idol, kapag tayo bibiyak ng makina, huwag natin kakalimutan yung mga granahe natin. Lalagyan natin at papatakan natin ng langis bago tayo magsara. Yan. So, punas-punasan natin at ilagay natin itong Bendix drive gear sa taas, yung maliit. Yan. Yan yung nakakonekta doon sa ating electric starter. Okay? Nakatapat na. Okay na siya. Solve na siya. Malinis na malinis at maganda rin yung galaw. Yan. Ibabalik naman natin yung ating cover. So, yung cover na yan, mayroon siyang 6 na pirasong bolt na 8mm socket. Yan. 8mm millimeter. Okay, punasan natin bago natin higpitan. Alright. At pagkatapos, check natin. Punasan natin at medyo may mga ali-alikabok. Alright. So, siguraduhin natin na medyo malinis at maayos ang ating pagkakagawa para wala tayong backjob mga kakubid. Wala tayong error. So, ibabalik na natin itong block. Check naman natin itong block. Nilinisan naman natin. Wala naman siyang tama. Wala naman siyang kayod o gasgas. Pati yung kanyang piston. Okay naman siya. So, naka-top dead na rin yan. Ibalik na natin yung ating cylinder head. So, yung cylinder head natin mga idol, nalinisan na natin yan dati pa bago tayo magbiyak. Nalinisan na natin yan. Nakarbon na natin yung valve niyan. Okay na yan lahat. So, ibalik natin yung ating 4 na bolt sa stud at higpitan natin ng 12mm. Yan.
Isa-isay nating higpitan. Higpit kaibigan lang, kaibigan. Yan. Huwag yung higpit kaaway at baka ma-lost thread naman. Yan, ganyan lang. 8mm ang gagamitin natin dyan. Alright, tamang higpit lang. Tansya lang. At baka maputol or lost thread ay malaking problema yan mga idol. Tapos ibalik natin yung dalawang bolt sa ilalim. Yun yung gagamitan natin ng Allen wrench. Dalawa yan. Pagkatapos nating higpitan yung 4 na stag, huli nating hihigpitan yan. Yung dalawang Allen wrench na nasa gilid na mahaba. Ang panghigpit natin ay Allen wrench yan. At pagkatapos, ibabalik na natin yung ating timing chain gear. Dapat yung marking na yan nakatapat din doon sa marking dito sa gilid bago natin ikabit. Yan naman ay nakatap dead na. So dapat lamang yung marking na yun ay nakatapat doon sa marking din itong sa gilid niya. Alright? At pagkatapos mga idol, itong ating tensioner, pag nakakabit at nahigpitan na natin yung ating timing chain gear, i-adjust at i-reset naman natin itong ating tensioner. Yan, bago natin ibalik, bago natin ilapat. At higpitan ng gamit ang 8mm socket. At pagkatapos idol, yan ay i-release natin. Para humigpit, tingnan nyo, maluwag, di ba? O yan, i-release natin. Ikutin ng bahagya, pipitik. O tingnan nyo, mahigpit na siya. Goods na yan. Maganda na yung higpit ng kanyang timing chain. So, indikasyon na wala na siyang ingay dyan. Ibalik natin ang ating cylinder cover at mayroon dyan 12mm na 2 bolt. Higpitan ng bahagya, higpit kaibigan lang at ingatan lang at baka ma-lost thread. Okay, mahigpit na yan. Goods. Very good. So, ngayon, iikot natin ang bahagya yan. At para matingnan pa natin at makapag-check pa tayo. Marami pa tayong kailangang ikabit. Eto na ngayon. Lilinisan na natin ngayon ito. Oh, wow, grabe. Isang truck na basura. Tingnan nyo naman yan. So yan mga ka-idol, ang mga kakobed, ang indikasyon na hindi na talaga nalilinisan yung ating magneto. Delikado yan mga idol pagka hindi na natin nalilinisan ng ganyan. Magkakaproblema tayo niyan sa daan. Pag nawala na ng kontak yung ating magneto doon sa ating stator at saka yung pulser sa kapal ng dumi, mawawalan tayo ng kuryente niyan. Baka itirik tayo sa daan. So yan naman nagiging cause mga kakubed ng mga ibang motor na hindi na nililinisan at napapabayaan ganyan, tinitirik sila sa daan. At tingnan nyo naman kung gaano kakapal ang kalawang niyan ng magneto na yan. Diba? So linisan natin ito ngayong stator niya para magmukhang stator ulit. Brasin natin ng bahagya. Huwag tayong gagamit mga idol ng gasolina pagka tayo maglilinis ng stator. Delikado yan. So, ang gamit ko dyan ay diesel. Yan o. Napakalinis mga kakubid o. Bagong bago. At inano natin ito. Binrush natin itong gumamit tayo ng drill na ang gamit natin dyan yung steel brush para matanggal yung sobrang kapal ng kalawang mga kakubid. Tinanggal ko na yung kalawang yan. Sobrang kapal. O ayan o. Tingnan nyo naman yan. So, drill ang ginamit ko doon para mabawasan. Ito na, ibabalik na natin yung ating stator. Tingnan nyo naman, napakalinis at mukhang stator na siya ulit. At yung kanyang pulser ay napakalinis na ulit. Kaya napakaganda na ng bigay ng kuryente ulit niyan. Nung ginamit ko ito, nung dinala ko itong motor na ito dito, talaga namang pumapalya. Kuryente na ang problema. Ayun, ibalik natin yung 3 tornilyo sa gilid. Yan, sa pulser. Na ang gamit natin dyan ay Allen wrench. Higpitan ng bahagya sa tamang higpit at ibalik na natin ang magneto. Yan, pa yung magneto natin, medyo maganda na, napakalinis na. Binawasan natin yung kapal ng kalawang yan. Ibalik natin at itapat natin yung gatla dun sa tapat ng kunya. Alright? At pagkatapos, pag itapat na natin, ibabalik natin, lagyan natin ng isang washer or spacer. Huwag natin kakalimutan. At ibalagay natin yung 17mm na bolt. Yan. Saka natin hihigpitan. 17mm ang gamit natin dyan na socket wrench. Alright. Nilagyan ko lang ng kalang doon sa ilalim.
para mahigpitan natin ng maganda. Para hindi sumama pag ihigpit natin yung magneto. Alright. So ayan, nasa tamang higpit na mga idol, mga kakubid. Okay na yung ating biniyakang makina. Buo na ulit. Nakakabit na lahat. Yung pipe na lang ang kulang. Okay na yan. Goods na yan. At ipang gilid niya, nakapix na. So isasalpak na lang natin dun sa kanyang kaha. Alright. Okay, ito na mga idol. Motor na uli yung ating biniyakang makina. Ayan na siya. Alright. So ibalik na natin. At ready to testing na siya. Ayan na. O, diba? So sige, magti-testing tayo. Ito lang ang maingay. Itong pipe natin kasi papalitan daw yan ng bagong chicken pipe o apido. Pero yung makina, tingnan natin. Kung tunog, helicopter pa nga ba? Alright, sige, testing tayo. Start. Okay na siya. So ayan na mga idol. Ang maingay lang yung tambutso. Pero yung makina, wala na yung tunog helicopter. Oh, diba? O, dito tayo. Wala na yung tunog helicopter mga idol. Mga kakubid. Oh, tambutso na lang yung maingay niya. Oh, di ba? Kondisyon na siya. Oh, wala na yung tunog helicopter sa makina niya. Oh, ayan. Oh. Ang ganda na, smooth na. Ito na lang ang maingay. Okay na. Thank you. Good job.